Sino na nasa linya natin? Si Administrator Pablo Ascona ng Sugar Regulatory Administration. Administrator, magandang umaga. Si Joel Siweng po ito. Good morning, sir. Good morning po. Remote one. Remote one. Yan. O yun, Remote Administrator. one. Yes. Yes po. Good morning, Joel. Good morning, Weng. Yes, sir. morning. Maraming salamat po. Oo. Meron daw, una muna pala sitwasyon natin dun sa Negros mga tubuhan po Occidental. sa Negros na ngayon na matapos po yung pagputok ng Bulkang Kanlaon. Okay. Ma'am Weng, so far, no, initial assessment po natin, yung area po na affected by ashfall is about almost 7,000 hectares po ng katubuhan. Yung amount of damage po so far is na-coating po yung leaves natin with ash. And then meron din tayong ash po sa lupa. So yung net effect po nito, if hindi po ito mawawash out, kasi acidic po yung volcanic ash. So baka po meron tayong leaf burning at saka burning din po ng katawan ng sugarcane if in case po hindi siya ma-wash out with rains. No? So yun yung initial assessment natin, but patuloy pa po yung pag-ikot ng mga researchers natin and trying to find out po kung ano po yung intensity ng damage po. Pero hindi natin din masasabi pa ngayon, Administrator, na good as gone na yung mga nakatanim ngayon na nagkaroon ng ashfall. Hindi pa po. Kasi nung experience po natin nung last June na eruption, after 2 weeks po, although June po maraming ulan, after 2 weeks po nag-normalize yung pH levels ng lupa at saka ng mga dahon. So hopefully po sana if mauulanan and the other night we had heavy rains. So hopefully po magno-normalize po sana. Siguro, bago tayo lumayo, no, sundutin ko lang yan, Weng. Ano bang, yung 7,000 hectares na affected ditong ashfall na ito, ganong kalaking porsyento po yan ang ating supply? Yung total area po ng sugarcane natin is about 386,000 hectares. So yung 7,000 is Maliit na sandali po, porsyento lang naman, ano? Maliit na porsyento lang yes ito. po, maliit na porsyento lang Hindi po. siya makakaapekto sa kabuang supply natin ng asukal. Hindi po ma'am, sa Ayun, ngayon that's po. right. Mga ano lang po yun sir, mga 1.8% po. Alright. Nako, hindi lang pala sa bigas ang may price manipulation, kundi pati sa asukal, Administrator. Yes po sir, no, yun po yung pinalabas po ni Congressman Dino Yulo nung privilege speech niya, yung pinagtatakahan po ng mga farmers natin, and yun din po yung nagreklamo, and yun din po yung nakita ni Congressman Yulo. Si Congressman Yulo po dati kasing farmers representative po yan sa SRA bago siya naging congressman. So yung nakita po nila na kino-compare po natin yung, kasi supply and demand daw po yung reason. So yung supply po natin last year, we had a total of about 750,000 tons, no, of sugar at this time, same time, month to month po. Sa ngayon po, yung total supply po natin is only 450,000 metric tons. Kaso po, yung nirereklamo, mas mababa pa yung presyo ngayon kaysa last year. So, yun na po yung hindi naiintindihan ng mga farmers natin. Nasaan po ang problema doon, Administrator? I'm sure as regulatory body, iniimbestigahan niyo po ito. Well, ma'am, yung main problem po natin kasi is yung pagbibili ng asukal from the farmers and the millers, yung pinaka first step po natin. Pag-ani, imimil, paprocess, gawing asukal. Yung first step po natin is lahat po from the first step to the retail, that's all private sector na po. Wala na pong involvement yung gobyerno doon. Saan po papasok ang regulatory function ninyo, Administrator? Yung re-regulate po natin, ma'am, is supply. Yes po. So sa supply po tayo nare-regulate kung ano yung mga classification ng asukal if kailangan. So sa ngayon po, 100% domestic market yung asukal natin kasi po kulang pa nga ng konti for our domestic consumption yung asukal natin. So
yung reklamo ng mga farmers, ang baba ng supply, mahina yung milling kasi ang mababa yung yield po ng tubo nila coming out of El Nino. Mm-mm. Hindi nila maintindihan na sa halos doble po yung supply last year kesa compared to now, mas mababa pa yung presyo ngayon. So yun po yung question ng mga farmer na mahirap po sagutin. Kailangan nyo ba ng karagdagang puder para ho maiwasan ng ganitong klase ng pagmamanipula ng presyo? Yung nangyari po kasi nung ginawa yung SRA po sir nung 1986, tinanggal po sa function ng SRA yung marketing and pricing. Ito po resulta po ng experience natin sa before 1986 na ganoon din po binlame yung ng farmers yung gobyerno sa pagmanipula ng presyo. So ginawa pong totally private sector and free market po Yung siya. parang deregulated na. Yes. Mhm. So yun i-regulate na lang po natin is yung supply po. So Pero si- kung mas siguro- tatag ang supply, dapat matatag din ang presyo, hindi po ba? Mm. Ganun naman ang market Tama. forces. So ang tanong ko ngayon, Administrator, matatag ba supply natin ng asukal? Yung supply natin po ma'am is bumalik po tayo sa levels ng 2 years ago. Which And is, 2 years ago po yung presyo natin almost 3,000 po per bag or lampas ng 3,000 per bag. Sa ngayon Ngayon? po nasa 2,4 something lang po tayo. magkano po? 2,400 plus po. Bumaba na. Tama ho ba? Yes. Bumaba na. Okay. Maganda po ba So- yon para sa market at sa mga magsasaka? Yes po ma'am, yung worry, yung hindi maintindihan po ng magsasaka and even ako personally is ang laki po ng binaba ng supply, bumaba din yung price. So parang yun yung po yung hindi na sumusunod Oo, kasi sa pag supply mababa and ang demand. supply mo, dapat mataas ang Presyo presyo mo. kasi Mm. Yes kinakapos ka. Yes po. Nasaan ang problema? Bakit ganun nga, Administrator? Medyo odd yun. Yes, yung problema siguro ma'am nasa buyers na po, no. Kasi po yung tinry po gawin ng DA at ng SRA is to ensure po na yung supply natin is stable po, sapat lang, hindi siya po over, hindi po under. So, yun na po, nakuha na natin yun. Yung presyo naman po, pababa ng pababa. So, yun yung talagang worrisome situation. Konti ang demand, ganun yon, Administrator. Kaya, Hindi naman po, ma'am. Yung binaba po ng production natin, local production, sa ngayon po, on a year-to-year comparison, bumaba tayo ng mga 50%. Okay. Yung binaba po ng total stocks natin is almost 38% compared to last year. Kasi last year marami po yung dahil sa asukal El Nino, natin. oo. Pero ang presyo, Yung demand oh, yung demand po, yung binaba ng demand 10%. So yun yung sinasabi ko na yung baba ng supply outweighs the drop in demand. So dapat yung presyo natin stable din. Hindi naman tataas, hindi naman bababa sana. Kasi stable yung supply buong taon, di naman gumalaw yung supply. Okay, so kaya may, sakto lang ito. may manipulation. Yes. Anyway, sige. Administrator, salamat sa oras mo. Mag-ingat ka. Sir, thank you. Thank you po Sige sa po, iyo. thank you po sir. Thank you po Sir Joel. Thank you po Ma'am Beng. Mabuhay kayo. Good morning Si po. Administrator Pablo Ascona, mga kapuso, SRA. Ito Hilingan, walang pinoprotek